Bakit nga ba gano'n na lamang kahalaga o kaimportante sa mga Kristiyano ang mga Israelita o ang bansang Israel? Ano nga ba ang mayroon? Bakit masyadong malapit ang loob ng mga Kristiyano sa mga Israelita o mga Hudyo? Mahalaga po ang ating pag-uusapan ngayon mga sangkay, pero bago ang lahat, pakisubscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to, may makikita po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. So ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin ang patungkol po sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Ano nga ba ang mayroon? Kasi marami mga nagtatanong, no? Bakit nga ba ganun na lamang kalapit ang loob ng mga Kristiyano pagdating po sa Jewish, sa Israel, mga sangkay? Ano ba ang mayroon? Para po sa inyong kaalaman, ang ama ng pananampalataya ng mga Kristiyano na ganun din po sa Israel ay walang iba kundi si Abraham. Si Abraham ay father of faith ng mga mananampalataya, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano. At ito rin po ang pinangakuan ng Diyos para po sa bayan ng Israel, mga sangkay. Wala pong Israel ngayon kung wala po si Abraham. Si Abraham ang anak Isaac at lolo po mga sangkay ni Jacob na tinawag din pong Israel kalaunan. Ngayon, ano nga ba talaga ang koneksyon? Bakit nga ba gano'n na lamang kalapit ang loob ng mga Kristiyano sa mga Israelita? Para po kasi sa inyong kaalaman, ang mga Kristiyano, dahil po sa Biblia, alam po ang kasaysayan nitong Israel. Paano tumakbo ang kwento ng Israelita at kung paano nagkaroon sila ng koneksyon sa ating Panginoong Diyos na sinasamba. Ang Israel po mga sangkay, naniniwala lamang na mayroong nag-iisang Diyos. Okay? Naniniwala po sila na itong Diyos na ito ay Diyos ni Abraham, Jacob at Isaac. At itong Diyos at mga sangkay, ito rin po ang nagsalba sa kanila maraming beses at gumawa po ng mga kagilagilalas na mga milagro, kagaya na lamang po mga sangkay nung naging slave po sila ni Pharaoh doon po sa Egypto. Kung paano po sila iniligtas. Nang isa po sa bahagi ng kwentong ito, mga sangkay, pinadaan po sila sa gitna ng karagatan. Hinati ng Diyos ang dagat para lamang po makaligtas ang Israel mula po sa puot ng Pharaoh. Ngayon mga sangkay, ang tanong pa rin, okay, ganun ang kwento. Pero bakit ganun kalapit naman ang loob ng mga Kristiyano sa Israel? Para po sa inyong kaalaman, nagsimula po ito kay Jesus Christ. Nung si Jesus Christ ay isinilang para po iligtas sana ang kanyang lipi o ang kanyang mga anak. Wala pong iba kundi ang bayan niya na Israel. Ngunit, sa madaling kwento, mga sangkay, itong si Jesus na dapat Mesaya para po sa mga Israel ay tinanggihan dahil hindi po nila matanggap na itong Jesus ang Mesaya na until now mga sangkay hindi po talaga nila yan tinatanggap. Sila pa po ang nagpapako sa krus. Okay, ganito ang nangyari. Pinapako nila sa krus si Jesus Christ. Dito na mga sangkay nagkaroon ng karugtong na kaligtasan na instead na dapat sa kanila lamang mga sangkay, nagkaroon po ng koneksyon ang mga hintil. Ang Gentiles, mga sangkay, sila po ay labas sa mga Hudyo. Kumbaga tayo yan. Yung church na ito, okay, yung church age, okay, yung mga Kristiyano, ito po ang tinatawag na mga hintil. Na dapat mga sangkay, walang kinalaman sa kaligtasan. Pero, sabi pa nga, pwede namang gumawa ang Panginoong Diyos ng kapamaraanan kung paano maliligtas ang mga hintil. Subalit at that time kasi, mga sangkay, nakafocus lamang po talaga sa kanyang bayan ang pagliligtas. Pero, dahil ni-reject ng Israel, ng mga Hudyo, ang pagliligtas ng Mesaya, dito po nagkaroon ng chance ang mga hintil na magkaroon ng kaligtasan. Sa Biblia po, mayroon pong doon nabanggit na hinahanap ng Diyos ang iba niyang tupa. Itong mga tupa di umano na wala pa po sa kulungan mga sangkay o sa kanyang sariling teritoryo. At ito po ay walang iba kundi kundi ang mga Gentiles. Tayo mga sangkay. Nagdugtong ang kaligtasan ng mga Kristiyano dahil po sa pag-reject
ng Israel sa kanilang Messiah. Okay? Ngayon, mga sangkay, mayroon na po tayong ideya. At eto na. Dito na po tayo pumasok sa kung ano po ang sinasabi ng Biblia. Dahil lahat po ng ating kwento ngayon, mga sangkay, dito po talaga tayo magbabase sa Biblia. So sa Israel, naganap, mga sangkay, kung papaano po nangyari ang pagliligtas. At naganap ang pagliligtas, mga sangkay, nung naipako si Jesus Christ sa krus. Sa Israel din po nangyari na after po ilibing ni Jesus Christ, siya po ay nabuhay. Okay? Para po sa inyong kaalaman, kasi may mga nagtatanong, yung Jesus daw na yan ay patay na. No, guys. Buhay po si Jesus Christ. Okay? Ito po ang talata sa Biblia. Sa Mark chapter 16, sabi po dito, kaya pumasok sila sa libingan at nakita nila roon ang isang kabataang lalaking nakasuot ng puti na nakaupo sa gawing kanan. Takot na takot sila. Pero sinabi ng lalaki sa kanila, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap nyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Okay, tingnan nyo mabuti. Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Tingnan nyo ang pinaglagyan ng bangkay niya. So, mga sangkay, sa madaling sabi, sa Israel naganap ang pagkabuhay ni Jesus Christ. Na ito po ang dahilan, mga sangkay, kung bakit ang pananampalataya ngayon ng Kristyanismo ay buhay na buhay pagdating po sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya po ay namatay at nabuhay, na-resurrect po si Jesus. Ngayon, mga sangkay, eto pa. Isa pa sa mga dahilan kung bakit mahalaga sa mga Kristiyano ang Israel. Dahil sa Israel naganap din, mga sangkay, ang pagbalik ng ating Panginoong Jesus papunta po sa langit. Ayun, mababasa po natin dito sa Gawa, Kapitulo 1 or Acts chapter 1. Nang nakatitig sila habang siya ay pumapat itaas. Narito, dalawang lalaki na nakaputing damit ang tumayo sa tabi nila. Sinabi ng dalawang lalaki, kayong mga lalaki taga Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatitig sa langit? Itong si Jesus na dinala na sa langit, mula sa inyo ay babalik din katulad ng pagpunta niya sa langit na inyong nakita. Mga sangkay, para po sa inyong kaalaman, itong si Jesus na ipako sa krus para po isalba ang sangkatauhan na hindi na lamang po Israel. Subalit, mga sangkay, nabuhay. Nung nabuhay po siya, bumalik din po siya sa langit pagkatapos ng ilang mga araw. So, nakita po ito mismo ng mga tao, ang pagbabalik ng ating Panginoon sa langit. Ngayon, sinabi po ng mga anghel, mga sangkay, na itong si Jesus, na ngayon ay dinala na papunta sa langit, siya rin po ay babalik dito sa lupa. Yun ang dahilan, mga sangkay. Yun ang reason kung bakit ang mga Kristiyano ay naghihintay ng pagbabalik ni Jesus Christ. Pangatlo, mga sangkay, maraming kaganapan sa Israel ang nangyari. Kagaya po ng unang pagbuhos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Sa Acts chapter 2, mababasa po natin, sabi po dito, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly, okay, ito ha, and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all those house where they were sitting. Pinuno po, mga sangkay, ng banal na Espiritu ang buong lugar. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Ito na po yung banal na Espiritu ng ating Panginoon. And it sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Ghost. So dito po ang umpisa. Sa Jerusalem, nag-umpisa, mga sangkay, ang lahat. Ang orihinal, mga sangkay, na pagkabuhay ng Kristyanismo ay nagsimula po sa Israel. Ang birthplace, okay? Ang birthplace ng Christianity
nagsimula po talaga sa Israel, mga sangkay. Kaya po, ganun kahalaga sa mga Kristiyano ang bansang ito. At lalong-lalo na po, mga sangkay, ang mga Hudyo. Alam nyo, blessing in disguise, no? Kung hindi po nireject ng mga Hudyo si Jesus Christ, hindi ko alam kung paano po tayo isasalba, kung paano po tayo ililigtas. Dahil para po sa inyong kaalaman, okay, uulitin ko na naman, lalong-lalo na po sa mga Kristiyano dyan na hindi pa masyadong maalam pagdating po sa Word of God, dinugtong lamang po ang kaligtasan sa atin. Okay? Nireject ng Israel si Jesus Christ as their Messiah. Ang dahilan, mga sangkay, naging open ito sa lahat ng tao, sa Gentiles. But be careful, darating at darating pa rin po ang time na babalik sa Israel si Jesus Christ. Sa propesiya, babalikan po talaga ng Diyos ang Israel. Again, mga sangkay, napakahalaga sa mga Kristiyano ang Israel. Why? Dito po si Jesus Christ ipinako sa krus. Dito rin po si Jesus Christ nabuhay muli mula sa libingan. Dito rin po si Jesus Christ napunta sa langit. Okay? At dito rin po si Jesus Christ nagbuhos ng kanyang banal na espiritu sa maraming taong sumasampalataya sa kanya. Ngayon, mga sangkay, after nang nangyari ang pagbuhos ng banal na espiritu ng ating Panginoon, tinugis ng mga Hudyo ang marami sa mga Kristiyano dahil hindi po talaga sila naniniwala kay Jesus Christ. So, ang ginawa ng mga Hudyo, pumunta po sila sa iba't ibang mga lugar. Okay, labas po sa Israel. Pero at that time, hindi pa po nila naiintindihan. Okay? Kaya nga po, sa Bible, mababasa po natin na itong mga Hudyo na naniniwala kay Jesus Christ, pinag-uusapan po nila ang kaligtasan ng sila-sila lamang mga Hudyo. Hindi pa po kasama ang mga Hintil. Until na nangyari na ipinahayag ng Diyos na ang kaligtasan na ito ay hindi na lang para sa Hudyo, kundi para sa lahat na po ng tao. Ngayon, mga sangkay, ito po ang katanungan na napag-usapan na po natin nakaraan. Okay? Ang Israel nga ba ay wala ng kaligtasan dahil nga po hindi po nila tinanggap si Jesus Christ? Itsapwera na ba sa Diyos ang Israel? Ito ang kasagutan, mga sangkay, na napag-usapan na rin po ito natin nakaraan. Ito ngayon ang tanong ko, itinakwil ba ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ito yung sagot ni Apostle Paul. Hinding-hindi. Sa katunayan, ako man ay isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nasa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Okay. Kumbaga, ito na, mga sangkay, pinapaliwanag na po dito na ang Israel ay hindi po tinalikuran ng Diyos. Matutupad pa rin po ang propesiya para po sa kanila na darating at darating ang isang araw na itong mga to ay babalikan ng ating Panginoon. Ito, mga sanggay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila o ng Israelita ay upang sila'y tuluyan ng mabuwal? Sagot ni Apostle Paul, hinding-hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga Hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Diba, mga sanggay? Dinugtong lamang po tayo. Ngayon, ang tanong mo rin, paano yung kaligtasan nila? Babalik pa rin talaga ang Diyos sa bayan niya? Ngayon, ito po yung sagot, mga sangkay. Sa Biblia pa rin po tayo. Sabi po dito, sapagkat sa paraang ito, maliligtas ang buong Israel, tulad ng nasusulat. Magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan ng lahi ni Jacob. At ito ang gagawin kong kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang kasalanan. Okay. Mga sangkay, para po malaman ng lahat, ang ating Panginoong Diyos ay mayroong kasunduan kay Abraham. Itong covenant na ito ay hindi po basta nasira na lamang. Hanggang ngayon, mga sangkay, hawak-hawak pa rin po. Ganun po ang ating Panginoong Diyos eh. Once na may binitawan po siyang salita o covenant, tinutupad niya po. Sipin nyo, ganyan po kabuti ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, mga sangkay, dahil sa covenant na ito po ang mangyayari.
Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. At ulitin po natin ito mga sangkay. Ang pagmamatigas daw ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. So, sa madaling sabi mga sangkay, sa propesiya, sa Biblia, babalikan pa rin po talaga ang mga hintil. Kasama rin po tayo doon, mga sangkay ng mga hintil. Pero may espesyal na pagbabalik ang ating Panginoong Hesus para po sa bayan niya na Israel. At ito mga sangkay, huling verse sa Biblia. 1 Timothy 3:16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Doon po nangyari yan sa Israel, mga sangkay. Justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into the glory. Again and again, ang birthplace ng Christianity ay sa Israel. At marami pong mga himala na nangyari noon, mga sangkay, nagawa po ni Jesus Christ, na doon din po lahat nangyari sa Israel. Kaya ganoon na lamang po mga sangkay, kalapit ang loob ng mga Kristiyano sa mga Israelita o sa bansang Israel, dahil dito po nangyari ang lahat mga sangkay, kasama po ang pagliligtas sa sangkatauhan. So ano po ang inyong opinion tungkol sa ating pinag-usapan? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na mga sangkay, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.